Kasi ang ginagawa po, namimeste na po sa Congress at sa buong Pilipinas. Pinipeste niya yung publiko, yung ating gobyerno. Imagine, sumugod doon sa opisina ni party list at chairman ng House Public Accounts when the acquisition niya of evidence itself is under question. Institutions cannot afford to look the other way. Congress has a responsibility to protect the integrity of its processes. The rule of law. Sinong tinatakot mo? Ilabas mo na lahat. Yan ang hamon natin, mga kababayan. In the challenge, mula mismo sa ating mga kababayan, bakit hindi mo pa ilabas? Ano paghintay mo? Ubusin mo nang ilabas. Tingnan natin kung sinong maniniwala diyan sa sinasabi mong Cabral Files. Nasabi nga ng mga legal experts, dapat tigilan na natin ang pagtawag diyan sa Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Maganda itong balita ngayon. Bote, may nakaisip na member ng Congress na filean po ng ethics complaint. Ito pong si DDS Congressman Leandro Ribeste, kasi ang ginagawa po, namimeste na po sa Congress at sa buong Pilipinas. Pinipeste niya yung publiko, yung ating gobyerno. Imagine, sumugod doon sa opisina ni Cabral. Ang sabi ng mga witnesses, punersang kunin yung mga dokumento at nasugatan pa si Cabral sa kanyang daliri. And because of that, mga kababayan, sabi ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at chairman ng House Public Accounts, when the acquisition niya of evidence itself is under question, institutions cannot afford to look the other way. Congress has a responsibility to protect the integrity of its processes, the rule of law, and the public trust. So ito ngayon ang balita dito sa ABS-CBN. Ridon says serious questions surrounding the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral Files may warrant the filing of an ethics complaint versus Ribeste. Ito yung sinasabi natin kanina. Dapat bang kasuhan? Sabi ko, sana somebody from the members of Congress mag-file po ng ethics complaint laban kay Ribeste. Paimbestigahan ito at panagutin siya sa kanyang maling ginawa. Ninakaw niya yung mga dokumento. Mali yung kanyang pamamaraan para makakuha ng dokumento. Pwede man siyang mag-request. Sabi nga natin, kung ayaw, halimbawa hindi mapuwersa sa pamamagitan ng formal request, then pwedeng isamon ng mismong Kongreso. Pwede siya mag-file ng isang resolusyon na nananawagan po para sa congressional inquiry sa mga kinasadlakan ng mga controversy po ni Cabral and the document na gusto niyang makita for transparency purposes. Pwede niyang isamon. That is the legal process. Pero pinili niya, mga kababayan, ang shortcut, ang maling pamamaraan. Pumunta siya mismo, punersa niya, pagkatapos tinago niya for 3 months. Sino pang maniniwala doon sa nakuha niya, mga kababayan, na dokumento? Diba kaduda-duda na? Sino pa mag-authenticate? Nung buhay pa, si Cabral, di man niya nilalabas. Nang patay na po, nilalabas na niya. At yung paglabas niya ng sabi, Cabral Files, pakunti-kunti talaga. Anong malay natin kung dinoktor na niya mismo yung dokumento na kanya pong kinuha, ninakaw sa DPWH? Di ba po? Ito yung punto ngayon, mga kababayan, ni Terry Ridon. May seryoso anyang question surrounding the alleged unlawful acquisition. Labag sa batas, unlawful, nitong sinasabi niyang Cabral Files. And this may warrant the filing of an ethics complaint versus Ribeste. So ito po yung tama na aksyon ng Congress for misbehavior. Hindi pwedeng ganito, mga kababayan, na sistema na ginagawa ng isang bagitong congressman na masyadong pabida, mga kababayan. Hindi dapat ito palampasin. Pinapahiya, mga kababayan, nito ang mismong institusyon. Mas malala pa po kay Kiko Barsaga, mga kababayan. So sabi dito, the House Public Accounts Chairperson na si Terry Ridon announced that an ethics complaint may be filed against Batangas Representative Leandro Ligarda Ribeste over the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral Files.
In a statement, Ridon emphasized that Libiste must clearly account for how the documents were obtained, copied, installed, and circulated, and whether he had actual authority from the Public Works and Highway Secretary na si Vince Dizon to access them. We cannot allow the House to become a venue where evidence is sourced through questionable means and then laundered into legitimacy through publicity. Tama po. Ginagamit po ni Libiste na pang-blackmail po sa DPWH. May mga pa-ultimatum pa siya. Pag hindi mo niya ito inauthenticate, ilalabas ko na. Ilabas mo na. Sinong tinatakot mo? Ilabas mo na lahat. Yan ang hamon natin, mga kababayan. In the challenge. Mula mismo sa ating mga kababayan. Bakit hindi mo pa ilabas? Ano paghintay mo? Ubusin mo nang ilabas. Tingnan natin kung sinong maniniwala. Diyan sa sinasabi mong Cabral Files. Nasabi nga ng mga legal experts, dapat tigilan na natin ang pagtawag dyan sa Cabral Files. Dapat palitan natin ang tawag. Libiste Files kasi siya man lang ang nakakaalam ng ngawat ng mga dokumento. Hindi nga familiar si Vince Dizon. Kasi nga po, sinong mag-authenticate? Ni si Vince Dizon, hindi pwedeng i-authenticate yan kasi nasa posisyon yan ni Cabral. Si Cabral man lang nakaintindi niyan. Ipatay na po si Cabral. You see? Talagang ginugulo po ni ginugulo ni Libiste ang sitwasyon. Cabral did not give files voluntarily, sabi po ng witness. Yung na-interview po sa ng GMA doon sa DPWH, there was a witness, there was blood, there was forced computer access, but in Libiste's Facebook post, the files were given willingly. So ang tanong mga kababayan, why would someone bleed if everything was voluntary? Doon pa lang po, bagsak na, malinaw na nagsinungaling mga kababayan si DDS Congressman Libiste. Sabagay, pag DDS po, talagang mga sinungaling yan eh. Di ba po mga kababayan? Sanay silang magsinungaling pag DDS. Isang malinaw na DDS Congressman, mga kababayan itong si Libiste. So kung voluntary, bakit mga kababayan, nagkasugat pa sa kamay itong si Cabral? So during the alleged meeting, sugat ni Cabral, Cabral's finger was injured when Libiste grabbed papers from her. Blood stained her dress. Libiste never mentioned this in his Facebook post. Itinago niya, mga kababayan. Kasi pinapalabas niya, voluntary yung pagbigay sa kanya. Inabidyohan siya mga kababayan, may CCTV. At na-document din, na-picturean yung injury ni Cabral. Yung dugo sa kanyang damit, mga kababayan. At nang mag-testify si Cabral doon sa Congress, naka-bandage pa yung middle finger niya. Naka-bandage. September 4 nangyari. September 9 yung mag-testify si Cabral. September 9 yun. Naka-bandage. Tama, ito middle finger niya. Nabidyohan, mga kababayan, at napicturan ng mismong mga witnesses, empleyado ng DPWH. Di ba? Remate itong si Baka masuspend tulad ng nangyari kay Kiko Barsaga once na file nito ng ethics complaint. Dapat man po talagang gawin para hindi po pamarisan ang ganitong masamang pag-uugali. This kind of misbehavior. Hindi po ito dapat pinapalampas sa isang member ng Congress ng tawag honorable congressman. Hindi po honorable ang kanyang mga ipinapakita na mga galawan. Tama po, mga kababayan. So sa pilitan na kinuha yung mga dokumento. Cabral did not give files voluntarily, sabi po ng isang witness. At pinakialaman niya pati yung computer, napicturean siya. Dinownload niya. Report ng Assortage. A witness who requested anonymity was present when Representative Leandro Libiste took possession of Cabral files. According to the witness, access to the desktop and files was obtained through force and intimidation, not given willingly. Cabral sustained a bloody finger during the incident. Libiste told the public Cabral willingly gave the so-called insertions list on September 4 with the approval of DPWH Secretary Vince Dizon. Now thousands called him a hero. Hindi po hero yung kanyang pinapakita, kundi gawaing Herodes. Di ba? Hindi hero, Herodes po itong si
itong si Libiste. Sa mga DDS po, kapwa niya DDS, hero siya. Pero sa general public po, pang-Herodes po yung kanyang gawain. Napakalinaw po, napakasinungaling pa. According to the witness, Libiste allegedly used intimidation and force to access the computer. This was not voluntary cooperation. The witness claimed, yan ang ebidensya. Nagkasugat po si Cabral. Kaya nang mag-testify siya, mga kababayan, September 9, may bandage siya sa middle finger. Ngayon, si DPWH Secretary Vince Dizon denies authorizing anything. He added that he authorized the release of legislative district breakdown anya. Pero yung pagnanakaw niya ng files sa computer, walang imprimatur yun. Kung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur yun. Why would I give that imprimatur? You see, mga kababayan, so tama nga na dapat imbestigahan ito. File ng ethics complaint. Ito pong si DDS Congressman Libiste. Dizon says Yusek Cabral reported the incident to him. His account matches the witness version, not Libiste's. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya ang computer ng isang staff. Lahat ito kininto sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Libiste claims Dizon approved the file transfer. Dizon says Cabral reported being forced. The witness says there was an alleged intimidation, forced access, and inquiry. Only one can be true. Libiste posted 2 days after Cabral died in Benguet. She cannot confirm his version. She cannot deny it. She cannot explain her injury that day. Kasi patay na po. Nakita na ninyo, mga kababayan, kung gaano kasama ang pag-ugali nitong anak ni Loren. Sabi ko sa inyo, hindi po naturuan ng tama. Kaya tama lang naturuan ito ng leksyon ng mismong Kongreso. Tulad ng ginawa ng Kongres kay Kiko Barsaga. Kapag hindi ito po dinisiplina ng Kongreso, lalo na lalaki ang ulo po nito. Naging mayabang kaagad kasi yumaman siya dahil sa kanyang nanay, yung solar franchise binigay ni Digong na nagdala sa kanya ng bilyon. Multi-billionaire na kasi po itong si DDS Congressman Libiste. Kaya ganon, lumaki yung ulo. Kailangan mga kababayan, madisiplina itong batang congressman na to para matuto ng tamang pag-uugali po. So an ethics complaint is in order. It should be filed immediately. At tayo nagpapasalamat kasi naisip na rin ito ni Terry Ridon, mga kababayan. Filean siya ng ethics complaint. Libiste has been releasing portions of the list on his Facebook account. Maybe controlled release prevents questions about how he got the files. Maybe it prevents questions about what happened that day. Yusek Cabral is dead. But the witness story does not match Libiste's narrative. Neither does Secretary Dizon's. Why would access willingly granted end with someone's bleeding? Yun ang tanong. Diba, mga kababayan? So tama lang na paimbestigahan ito ng Kongreso. Imbestigahan mismo itong si DDS Congressman Libiste sa kanyang mga pinaggawa at kanyang mga pinagdadaldal na nagdudulot po ng confusion at pagkagalit sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga tao na madali pong maniwala sa chismis, sa kwentong kutsero. Diba po? O ngayon, sabi ng palasyo, doon sa mga sinasabi ni Libiste na list ng alleged allocables 2025, hindi yan ngayon. Ang DPWH niyan, binigay sa kanya yung 2026 proposed budget, not 2025 list of alleged allocables. Nakita mo na? Kaya dapat itong si Libiste, mag-aral muna po. Nasobrahan ito. Masyadong assuming as if alam na niya yung lahat ng proseso, yung budget process. Tama yung sabi ni Representative Puno, Deputy Speaker Ronaldo Puno. Kung inaral niya sana muna, I think niya mga 6 months, aralin niya muna. Siguro niya yung kanyang mga tanong, siya mismo masasagot na niya. Hindi yung tanong siya ng tanong. Pagkatapos hindi man niya maintindihan kung ano yung nandun, pinagdududahan niya agad at sabay pa-presscon, pa-interview para magpabida. So nalilito yung ating mga mamamayang Pilipino.
Masyadong pabida. Bilang nanay sana, si Loren, sinasaway niya sana yung kanyang anak. Pinapabayaan, mga kababayan. At tingin ko po, pag hindi ito nasaway, alibeste, magsi-self-destruct ito mga kababayan. Yun na nga po yung ginagawa niya ngayon. So kabago-bago siyang congressman tulad ni Kiko, alamang masuspende for misbehavior mga kababayan. Dahil sa pagnanakaw niya ng dokumento mula sa DPWH. Hindi naturuan ng tama ng kanyang nanay. Tama po yung ating mga sinasabi po, mga kababayan. Kahapon gustong mag-privilege speech ni Libiste. Sabi po ni Congressman Puno, yung privilege speech niya na gustong mangyari ni Libiste sa budget insertion, aksaya lang sa oras. Nako, wag niya munang sayangin ang oras namin kasi alam namin lahat ng pinagsasabi niya. Kilala namin na mali. Hindi naman niya naintindihan ang mga sinasabi niya. Pahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Nagmamarunong na kasi mga kababayan. Sabi ko sa inyo po, hindi ba may kasabihan tayo? Little knowledge is dangerous. Sabi dito sa balita ng Pilipinas Today, inamin ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno na sadyang hindi nila pinayagang makapag-deliver ng privilege speech si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libeste tungkol sa kontrobersya sa insertion sa 2025 national budget sa ginanap na huling regular na sesyon ng Kamara ngayong Lunes kahapon December 29 ng hapon. Sinabi ni Puno na malaga na agad na maratipika ng mga kongresista ang Bicameral Conference Committee report tungkol sa House Bill number 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill or GAB upang ito ay maisumiti na sa Malacanang para aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ganap na batas. Sinabi ni Puno, nabatid na ni Libiste na hindi siya makakapag-privilege speech bago pa man magsimula ang sesyon. Alam niya bago siya mag-privilege speech dahil importante ang gagawin natin ngayon. Susuriin natin ay GAA. Ang pagratipika ng GAB ay tumagal lamang ng halos 2 minuto na agad na sinundan ng mosyon na inihain ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor para mag-adjourn na ang sesyon at babalik na lamang ito sa Enero 26, 2026. Ang mosyon ni Defensor ay pinaboran ng mga kongresista na sinundan pa ng masigabong palakpakan. Madaling sabi, wala naman sa agenda. Ang nasa agenda nila yung GAB gustong magsalita ni mag-privilege speech, magpabida nitong si Libiste. Pag hindi man po nakakalendaryo yung agenda, hindi kasama sa agenda, hindi ka man talaga po papayagang magsalita. Ganon ang parliamentary rules. Hindi kasama sa sa calendar of business. Pagkatapos gusto mag-privilege speech, ka, abnormal. Hindi mo alam yung house rules. Mahirap kasi pag ang isang tao nagmamarunong, kabata-bata mga kababayan, nagmamarunong na. Mag-aral ka muna sa kapwa mo mga kongresista, mga senior members ng Congress before kang dumaldal dyan. Kung hindi, nakakaya lang yung iyong mga pinagagawa. Pero siyempre, hero yung tingin sa kanya ng kanyang mga kapwa DDS. Gano'n naman talaga po ang mga DDS. Abnormal ang mga galawan palagi. Wala sa ulog ang mga pag-ugali. Bira lang ng bira. Wala sa rules. Anima? Walang rules. Mga kababayan pag DDS. Sila kasi yung batas, tingnan ninyo. Si Digong, di ba napahamak? Siya na kasi yung batas. Kaya na ang sinapit mga kababayan, kulong sa dahig, iyakan sila ngayon. Yan kasi, ngayon, dahil sa persahan niyang kinuha yung ninakaw niya, yung dokumento, ethics complaints ang bagsak niya. Ang kakarapin niya mga kababayan sa Kongreso. O di ba? Yan ang kinakahinatnan mga kababayan ng mga mayayabang na tao. Yung mga taong hindi naturuan ng tama, walang good manners, walang modo, mga kababayan. Si Cabral matanda na. Doon na lang sa edad sana, respeto mo na lang at babae pa yon, di ba? Kung ayaw ibigay sa iyo, nag-request ka, limbawa, sumulat ka na. Ayaw kang pagbigyan. Di nag-solusyon ka sa Kongreso, congressman ka naman, nagpa-imbestiga ka at sinamon mo yung dokumento, di yun ang tamang procedure. Hindi yung pupunta ka doon tapos aagawin mo. Barasuhan mga kababayan. Anong klaseng congressman ka? Ganon ang pag-uugali mo.
Walang pagkakaiba sa mga Duterte talaga. Tagahanga talaga siya ni Sara dahil sa kanidigong. Si Sara, di nagustuhan yung sheriff, binugbog. Madaling magbuhat ng kamay. Wala siyang lugar ang ganyang mga pag-ugali sa isa civil society. Lumalabas ng mga pag-ugali ninyo, mga tabarbaro, uncivilized. Di ba po mga kababayan? Anyway, yan man lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.